Sa paglandfall ng Bagyong Ramil, aling mga lugar ba ang dapat maghanda? Alamin natin mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat, Ivan. Mga kapuso, pagkatapos ng unang landfall ng Bagyong Ramil sa Gubat, Sorsogon, ngayong hapon, posible pa po itong masundan sa mga susunod na oras ayon po yan sa Pag-asa. Dahil po sa Bagyong Ramil, nakataas ang signal number 2 dyan po sa may southeastern portion ng Isabela, southern portion ng Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Aurora, Pulilio Islands, Camarines Norte, Catanduanes, northern and eastern portions ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay at pati na rin sa northeastern portion ng Sorsogon. Signal number 2 rin ang nakataas dito po yan sa northern portion ng Northern Samar. Samantala, signal number 1 naman dyan po sa may Cagayan, kabilang po ang Babuyan Islands. Natitirang bahagi ng Isabela at ng Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, ganoon din po sa may Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at pati na rin sa Benguet. Kasama rin dito ito pong bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, natitirang bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, pati na rin ang eastern portion ng Bulacan at eastern portion ng Tarlac. Nakataas din ng signal number 1, dyan po yan sa eastern portion ng Pampanga, northern at eastern portions ng Quezon, natitirang bahagi ng Camarines Sur, ng Albay at ng Sorsogon, pati na rin po dito sa may Burias at Ticao Island. At ito po kasama rin sa signal number 1, itong natitirang bahagi ng Northern Samar, pati na rin ang northern portion ng Eastern Samar, ganun din ang northern portion ng Samar. Dito po posibleng maranasan yung mga lugar na yan na nabanggit. Ito pong malakas sa bugso ng hangin na may kasama mga pag-ulan. Huling nakita ang sentro nitong Bagyong Ramil, dyan po yan sa bahagi ng Gubat, Sorsogon, kung saan nga ito nag-landfall kaninang 4:10 p.m. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot, 65 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 90 kilometers per hour. Mabagal po itong kumikilos pakanluran at ayon po sa Pag-asa, maaaring tawirin itong Bagyong Ramil ang kalupaan o di kaya naman yung coastal waters nitong Bicol region mula po yan ngayon hanggang bukas ng madaling araw. Sunod po nitong tutumbukin itong bahagi naman ng Pulilio Islands at posibleng may isa pang landfall dito yan sa may Aurora bukas po ng umaga o di kaya naman ay sa hapon. May chance rin na tumama po itong Bagyong Ramil dito yan sa may northern Quezon or sa may southern part ng Isabela. Depende po yan at tatawin po nito itong northern Luzon at posibleng nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Lunes. Pero mga kapuso, pwede pang magkaroon ng pagbabago sa pagkilos itong Bagyong Ramil kaya umantabay po sa susunod na updates. Dahil po sa lawak ng mga kaulapan na dala po nitong Bagyong Ramil, malaking bahagi rin po ng Pilipinas ang makakaramdam ng epekto nito sa mga susunod na araw. Base po sa datos ng Metro Weather, bukas na madaling araw umaga marami ng mga pag-ulan dito yan sa northern at pati na rin sa Central Luzon, Quezon Province, Bicol Region. Dito po mararanasan yung pinakamatitinding mga pag-ulan kaya doble ingat at maging alerto po sa malaking banta ng baha o pagguho ng lupa. Posible rin pong ulanin ng iba pang bahagi ng Calabarzon at ganoon din dito sa Mimaropa. Magtutuloy-tuloy po yan bukas ng hapon at posibleng magtagal hanggang sa gabi lalong-lalo na dito sa malaking bahagi po ng northern at ng Central Luzon. May mga kalat-kalat na ulan naman bukas po dyan sa may Visayas at pati na rin sa ilang bahagi po ng Mindanao. May chance rin ng mga malalakas sa pag-ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Mararamdaman din ang epekto ng Bagyong Ramil dito po yan sa Metro Manila kaya mataas din ang chance ng mga pag-ulan bukas kaya panatilihin po ang pagiging alerto at syempre mag-monitor ng updates. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.